Ito naman po yung pinag-usapan namin nung sumunod na araw. Ito po yung patungkol doon sa yung LA Fire. Yung LA Fire, napansin niyo ho ba yun? Yung sunog dyan sa California, sa Los Angeles. Napansin ko sunod-sunod yun na pinopost ng maraming mga Christians, mga pastors. Ito itong kay judgment ng God yan sa kanila. Hinatulan sila ng Diyos dahil doon sa kanilang mockery. Minamak nila ang God. Hinahamak nila ang Diyos. Pinagtatawanan nila ang Diyos. At sabi nga ng babae doon, tingnan natin kung ilang shoutouts meron. Yung mga trabador natin, may 11. Yung mga mothers, 3. Ang God, yung creator of the heavens and the earth, wala, 0. Sabi niya. Saka sinabi niya na, ito nga talagang ganito sa LA na yung godless society, sabi niya. Nagtawanan sila. Then, maliban doon, meron pa kasi siyang ginawa na nauna after, yung biniro niya, ginawa niyang katatawanan yung Pope ni Papa sa Roma. So, after that, nangyari, then, ganun, kinukonsider na maraming Christian o na maraming mga pastors na judgment ng Diyos yung nangyari na yan sa kanila. Parang nangyari din sa Brazil. Yung sa Sunday School natin, ay may nagtanong po doon, ano ba tayo natin? Sabi ko, wala tayo sa lugar para magsabi kung ito yung judgment ng God o ano. Kasi nangyayari, mayroon man yan o wala. Pangalawa, yung mockery naman nangyayari lahat yan. Pati nga tayo nung di pa tayo believer, di ba? Hinahamak natin ang Diyos noon pa. Kung ganun ang doktrina, matagal na rin tayong lahat, wala. Pangatlo, kung yung China nga o yung North Korea, hindi lang nila hinahamak ang Diyos. You're not just mocking God. Gusto nilang burahin sa utak ng tao ang God Napansin yun, sinusunog yung mga simbahan, binabawak ang simbahan, hinuhuli ang mga Christians, sinusunog ang mga Bible, pinapatay ang mga Christians daw, accordingly sa mga reports. Pero, hindi naman sinusunog ng Diyos yung kanilang bansa. Anong ibig sabihin nun? Siguro dapat din po tayo maghinahinay sa mga ganong klase ng judgment natin. Yes, hindi ko sinasabing hindi judge ang God sa gusto niya. Well, sa Diyos yan sa Kanya yan. Kung biniro mo bigla kang pinatay, sa Kanya yon. Marami yung pinapakita dyan, kasi ganito, nung pinunit-punit niya ang Bible, bigla siya natumba, meron pa yung nagpipreach, sabi niya, kapag totoo yung sinasabi ko, bagsakan ako ng pader, bumagsak na, may mga ganon talaga. Kahit nga yung Beatles, sabi, mas sikat pa nga kami kay Kristo, sabi nila. So, may nangyari masama sa nila. Whatever po yun, sa Diyos po yun. Di ko pwedeng pakialaman yan. Pero isa lang kung maano sa akin dito, ganito. Mayroon po kasing sa Genesis 18, yung pong nung hahatulan ng Diyos ang Sodom at Gomorrah, ay bumaba ang Diyos in the form of man. Sabi niya, ililiham ba natin kay Abraham? Kasi sabi ni Abraham, dahil hatulan natin yung bayan na yan. Pero sabi ni Abraham, kung meron po bang 50 na matino dyan, nahatulan nyo? Hindi, sabi niya. Kung meron po bang 20, hatulan pa rin huban nyo ang bayan na yan? Hindi. Kung meron pong 10, sabi, hatulan po ba nyo? Hindi, wala na natira, kaya nahatulan. Parang ganun po yung lumabas na concept. Ang maliwanag doon, kapag mayroong doon, hindi hatulan yan. Sa totoo lang naman po, ang dami naman pong mga matitinong tao sa LA. Ay, nabasa ko po yung mga articles. Andun po yung mga simbahan, iba't ibang mga simbahan. Andun din po yung mga katulad nating nananalangin sa Diyos. Andun din po yung mga tumatawag sa Diyos, mabubuting tao. Marami din mahihirap doon. Hindi naman lahat ng mga tao doon ay ganun na lang kung walang paniniwala sa Diyos. Kaya nga, kung matandaan po ninyo si Job, nung siya po ay hatulan ng Diablo. Sa isang araw na wala lahat yung libo-libo niyang mga hayop, kanyang ari-arian, pati ang kanyang mga anak na 7, nawala lahat, namatay. Tapos nagkasakit siya. Dumating kaibigan niyang 3. Alam po niyo, sabi ng kaibigan niyang 3, kaya ka nakakaranas ng ganyan ngayon dahil hinatulan ka ng Diyos sa iyong kasalanan. Abay, nagalit po si Job doon. Sabi niya, wala akong kasalanan. Ako nga itong gumagawa ng pinakamabuting bagay dito sa atin. Sabihin niyo, okay, may kasalanan.
Kasi yun yung doktrina eh. Pag may nangyaring masama sa'yo, dahil yan sa hinatulan ka ng Diyos. Si Paul, tandaan po niyo sa Book of Acts, nung nangunguhaw siya ng panggatong ng kahoy, kinagat siya ng some poisonous venomous na ahas. Kinagat siya. Sabi kagad ng mga kasama niya, nakaligtas nga sa tubig yan, pero kinagat pa rin ng makamandag na ahas. Siguro, masamang tao yan. So, ganun yung concept. Tapos yung lalaki na bulag, nung mula pagkabata niya, hanggang tumanda, sabi ng mga Hudyo, sino may kasalanan, bakit nabulag yan? Siya ho ba o kanyang magulang? So, ganun ang nangyayari. Kapag may nangyari masama sa iyo, sabihin sa iyo, siguro nagkasala yan. Mali po yun. Si Kristo nga ho, walang ginawang kasalanan, ipinako pa rin siya sa krus, diba? Pinatay siya. Ano sinasabi ko? Mali hong iparatang na dahil sila ay nasunugan ng bahay dahil nagkasala sila. Hindi pwedeng sabihin na kaya nagkasakit ng cancer yan taong yan ay dahil hinatulan siya ng Diyos. Liwanag naman ho sa Bible, sa John 10 verse 10 nga, sabi niya, ang kaaway ay naparito para magnakaw ka, para pumatay at para manira. Pero si Kristo napunta rito para bigyan ng buhay at sapat na buhay. So kung nangyari sa LA fire o sa dyan po sa may California, panalagan na po natin sila. Ano man po ang nangyari doon, ito man po ay bunga nga ng kailang paggawa at paskalansang sa Diyos. Si Lord na po nakakaalam noon. Judge not, sabi po ng Bible, para huwag natin po silang atulan doon. Dahil napakaliit po ng portion na yan. Para yung totality na nangyari, ay ihatol natin na gano'n nangyari sa kanila. Yun lang naman po yung akin ha. Akin lang naman po yun. Pero hindi ko mag-gets talaga yung maraming Christians sa gano'n na in fact, may mga kamag-anak din po naman tayo dyan sa LA na mga Christians din. Nandyan na. May mga kaibigan din po tayo ng mga Christians dyan. At alam ko naman po sila namumuhay ng tama. Pinapangaral yung Ebanghelyo. Meron pa nga ho tayong makasamahan dyan. Yung nangangaral sila sa yung mga kanto-kanto. Kasama ho yung kanilang simbahan na nasunugan. Okay po ba? Kakasundo ko tayo doon? Ewan ko sa inyo kung ganoon pa rin yung tayo nyo. Pero hindi ko po matayuan yung ganyan dahil sa nagkasakit ang isang tao dahil kaya natulan na siya ng Diyos. Hindi po ganoon. Nadulas yung tao, nasunugan na nga yung tao. Sabihin natin na dahil siya ay nakagawa ng kasalanan sa Diyos. Nasunugan sila doon. Pray natin na sana. Of course, yung sunog sa LA, maraming lesson yan. Maliban doon sa dapat ipaghanda naturally, ay yun nga. Pinapakita niya na money is temporal talaga. Property sa lupa ay temporal lahat yan. Parang yung COVID na pinatunayan nito na walang silbi ang kayamanan, walang silbi ang lahat without food. Di ba? Kahit may pera ka nung panahon ng COVID, wala kang mabili. Di ba? Ganoon din po yan. Pinapakita niya na huwag sabi ng Bible, huwag kayo mag-impok ng inyong kayamanan sa lupa lamang, kundi mag-impok kayo doon sa kalangitan dahil hindi nasisira. May mga nasulat dyan. May mga celebrities kasi na hindi nasunugan yung bahay. Sila kasi mga tumutulong sa mga sa mga charities, tumutulong sila sa mga mahirap. Kaya sabi nila, siguro kaya hindi nasunog bahay nito. Pero hindi nila napansin. Meron din po mga hindi nasunog doon na mga questionable ang buhay. Wala tayo sa posisyon para hatulan po ang ibang tao. Basta ang maliwanag, nagkasunog doon. At pwede mangyari din sa atin yon. Kahit sa mga believer. Amen.